Bumalag ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Itong si Baste naghamon ng suntukan. Yung hinahamon niya, yung alam niyang hindi makakapalag. Yung hinahamon niya, yung alam niyang nakakulong para sureball na hindi talaga makapalag. Hindi ko sabihin, hindi siya pwede makipagsuntukan kasi nakakakulong. 'Di ba? Pero yung si General Torre na malaya, 'di ba? Hindi niya pinalagan. Oo, duwag po itong si Baste Duterte. Makikipagsuntukan sa nasa kulungan. 'Di ba? Makikipagsuntukan sa nasa kulungan. 'Di ba? Susuntukin o sasampalin din. Mahilig si Baste sa mahilig siya sa nakakulong, no? Yun yung papalagan niya. And then mahilig din siyang pumalag sa unggoy. Yun po. Pero yung taong naghamon talaga sa kanya, si General Torre, pinalagan yung hamon ni Baste, natameme po itong kupal. Diba? Oo, so ito po yung ating bibigyan ng counter reaction ngayon, mga pre. Ayan pero syempre, no, kung bago pa lang dito sa YouTube channel na to, mga pre, no, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po, maging updated po kayo sa mga uploads natin. Okay, so, may TikTok po tayo dyan, Facebook, and syempre, follow nyo rin po yung Bengador at sa YouTube po ng Bengador. Ayan. So, tuloy po tayo dito, simulan po natin. Bumalag ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kumasa si Madriaga, isa raw karangalan ang makipagsuntukan kay Mayor Baste. So ayun, pumasa. Pumasa po itong si Madriaga. Ang tanong po dito, itong suntukan na ito, matutuloy ba? Papayagan kaya ito ng gobyerno natin or ng korte na si Madriaga ay makipagsuntukan po sa isang mayor, no? Kasi nakakulong po siya, no? Wala lang akong idea dyan, di naman po ako lawyer, pero sana matuloy. Kasi pinalagan ni Madriaga. Ngayon, dahil pinalagan ni Madriaga itong si Baste Duterte na magsusuntukan silang dalawa, ang tanong po dito ng taong bayan, sasagot pa kaya itong si Baste? Diba? Sasagot pa kaya sa hamon ni Madriaga? Sasagot pa kaya o tuluyan ng mababaliw? Diba? Sasagot pa kaya o tuluyan ng matatakot? Ano po sa tingin ninyo? Kasi alam naman po natin, pagtatak Duterte, duwag po yan. Matapang lang po yung mga yan pag alam nilang lamang sila. Pag alam nilang marami silang bodyguards, doon po sila matapang. Pero kung talagang bakbakan talaga yung walang mga bodyguards, duwag po yan. Diba? Pero kung kayo po yung tatanungin, mga pre, no, itong si Baste, papalag kaya ito? Diba? Kasi ako po, naniniwala po ako na ito po ay takot. Diba? Takot po itong taong ito. Hindi po ito basta-bastang papalag. Talagang itong si Baste, mga pre, ay sa tagal kong nabubuhay sa mundong ito, no? Hindi po ito talaga may matapang. Duwag po itong taong ito. Diba? Duwag. Ibig sabihin, mabunganga lang. Diba? Maangas lang sila. Sila po ay nag-aangas-angas lang. Pero ang katotohanan po, sabi nga ng iba, ito ay Barbie. Diba? Ayan. Saglit lang, mga pre, Wait lang po.
Si Basti po ay kilala, okay, na pinakaduwag na mayor, acting mayor ng Davao City. Acting mayor ng Davao City. Si Basti po ay walang kakayahang mamuno sa Davao City kasi puro lang po kayabangan yung kanyang nilalabas. Saglit lang po Okay. So ayan mga pre, no? Ituloy po natin itong kay Baste. Pasensya na, may chinek lang po tayo, no? So tuloy po natin ito mga pre. Itong kanyang mga banat dito. Okay. Sa handwritten na sulat ni Madriaga, sinabi niyang kung magpupunta sa Annex 2 ng Camp Bagong Diwa si Baste, handa siyang makipagpalitan ng suntok, sipa, uppercut at kahit pa headbutt. Oh, Baste, palagan mo na to. Ito pala ay parang kickboxing to. Nako, lugi si Madriaga dito kasi sa lahat ng nabanggit niya, sipa, suntok, siko, dapat may kalmot. Yan, baka pumalag si Basti doon kung may kalmot. Walang nakalagay sa letter mo Ayan walang kalmot, walang sabunutan dito. Patay. Mukhang hindi ka papalagan ni Basti kung ganyan lang. Tuloy pa po natin. Naghamon ng suntukan si Mayor Baste nang banggitin siya ni Madriaga sa supplemental affidavit nito. Nakasaad kasi doon na tinawag umanong baliw at bading ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga anak nitong sina Congressman Pulong at Mayor Baste. Kaya pala nanggigil ang alam kong baliw, si Pulong. Kasi mananaksak Ang alam kong bading, kung totoo, ito base lang sa obserbasyon ko, si Baste. Puro tato, pero hindi naman pumapalagi. Diba? Puro lang tato. Pero takot. Diba? So si Basti talaga to. Wala namang pinangalanan si Madriaga dun na kung sino yung bading o sino yung Baste. Pero base kung pagaganahin lang po yung isipin natin, sino po yung mukhang bading dito na hindi pumapalag sa hamon? Si Baste. O kaya pala, itong si Baste mga pre, naghamon ng suntukan para patunayan daw na hindi siya bading, no? Wala naman sinasabing pangalan dun Basta anak lang ni Duterte. Walang pangalan nag-react ngayon. O ngayon, papalagan ka ni Madriaga, punta ka sa Annex 2. Dun malalaman yung katapangan mo. Ang tanong dito mga pre, papalag ba si Baste? Baka naman pumalag. Baka mamaya bigla na lang nating mabalitaan sa mainstream media, Baste Duterte nagpunta sa Annex 2 para makipagsuntukan kay Madriaga. O para makipagboxing kay Madriaga. Baka mamaya mabalitaan natin yun. Kaya siguro, alam nyo naman yung title natin na thumbnail. Baka pinipredict ko na lang siguro na baka mangyari yan. No? Kabang-abang yan. Kaya buwelta ni Baste, suntukan na lang ng walang restrictions. Kahit isama pa raw nito si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Yabak. Yabak na puta. Pagtutulungan ka ng dalawa, si Nicolas Torre, sasama mo pa, mahiya ka. Tangin. Ay, nako. Hindi ka nga pumalag sa boxing no? Diyan pa kaya sa kickboxing, tatay, durog ka. At ang isang anyay bangag. Kung matatandaan, dati na rin naghamon ng suntukan si Mayor Baste kay Torre. Umasa si Torre at ni-livestream pa nga ang kanyang paghihintay sa boxing ring. Pero ni Anino ni Baste, hindi nakita. Naduwag.
Yung anino ni Baste, saan napunta? Hindi natin alam kung saan. Di ba? So, kayo mga pre, kung kayo po yung tatanungin, itong si Baste, papalagaya ito? No? Talagang sisipot kaya ito sa annex to? Yun po yung abang-abangan natin, mga pre, no? Talagang kahit ako, mga pre, gusto kong makita kung paano po sumuntok si Baste. Pwede kayang i-livestream yun? Nagsusuntukan dun sa annex to. Bawal yun siguro, no? Kailangan malaman ng, makita ng taong bayan, yung laban. So, ayan, comment nyo po kung anong reaction nyo dito, mga pre. At ngayon, mag-focus naman po tayo dito kay Cheese Escudero. Ayan. Harap-harapan po natin. Dito sa ating live ngayon, no? Tanungin po natin itong keso na to, no? Wag mong sabihin simpleng political attack lang ito. Dahil ang usapin dito mabigat. Pera ng kontraktor, sinunda ng bilyong proyekto ng gobyerno. Kung totoo ito, hindi na chismis po yan, di ba? Seryosong question ng integridad yan. Simulan natin sa malinaw na 30 milyon pesos na donasyon. Malinaw po ito. Galing mismo sa bibig ng taong ito. Hindi po yan barya, ha? Malaki po yan. Hindi simpleng tulong. Napakalaking halaga para sabihing normal lang. At mismong donor pa ang umamin. Diba? Ngayon, eto ang tanong dito kay Cheese Escudero. Kung ang nagbibigay ay kontraktor, kung ang nagbigay ay kontraktor na aktibong kumukuha ng government projects, bakit mo tinanggap? Bawal yun eh. Hindi mo ba alam na may batas laban sa ganyang klaseng impluensya? O alam mo, pero pinikit mo na lang mga mata mo. Di ba? Tapos ang depensa, personal funds naman daw. Aba, ganun ba kadali yun? Kapag ba kontraktor ka at may interest sa gobyerno, biglang nawawala ang conflict of interest dahil nilagyan mo ng label na personal? Huwag yung gawing tanga ang taong bayan, Cheese Escudero. Kahit personal pa ang pera, kung ikaw ay negosyanteng kumikita sa kontrata ng gobyerno, may vested interest ka pa rin. May inaasahan ka pa rin. May pakinabang ka pa rin kapag nakalapit ka sa makapangyarihan. Diba? Nag-donate ka kahit personal mong pera, nanalo yung binigyan mo ng donasyon. Susuklian ka nun pag nanalo yun. Lahat ng projects mapupunta sa'yo. Ganun yun. Diba? At kapag pagkatapos ng donasyon ay lumulutang na ang bilyong proyekto sa parehong rehiyon, natural lang na magtanong ang publiko. Coincidence ba ito o may sukli sa suporta? Cheese, kung malinis ka, kung hindi ka dugyot, kung hindi ka madumi, no? Sagutin mo ng diretso. Huwag paikot-ikot, huwag teknikalidad ang itago sa likod ng katotohanan. Dahil ang tunay na leader hindi takot sa pagiging transparent. Tandaan mo ito. Hindi lahat ng legal sa papel ay malinis sa mata ng publiko. At hindi lahat ng donasyon ay inosente kung may kapalit na pabor pagkatapos. Kaya harap-harapan po natin itong sasabihin dito sa mga monitor ninyo. Kapag pera ng kontraktor ang bumubuhay sa kampanya at proyekto ng bayan ay bumabalik pagkatapos, hindi na demokrasya yan. Negosyong politika na yan. At yan yung ginagawa ni Cheese Escudero. Simplihan natin. Hingi ako ng tulong kay kontraktor. Tatakbo akong senador. Tutulungan ako ni kontraktor. Bigyan akong 30 milyon. Nanalo ngayon si Ballpoint Man.
Di may utang na loob ako kay kontraktor o lahat ng projects na hawak ko, hawak ng gobyerno na ako yung may control, ipapasa ko dun sa pinagkautangan ka ng loob. Ganon yun. Kaya kahit pa personal na pera yan ni kontraktor, susuklian ko yan. Ganon yun. Ay, nako. Kaya, kayo mga pre, anong masasabi nyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang reaksyon. So, ayan, hanggang dito na lang po muna yung ating video. Ako magpapaalam muna pansamantala. Like, share, subscribe po. Meron po tayong TikTok dyan, meron po tayong Facebook dyan. Ako magpapaalam muna. Ingat po. Magandang araw po sa inyo lahat.